Amazon. So, share ko naman sa inyo ngayon ay kung paano magbasa ng Kipa. So, ito Kipa po, ito yung tools na ginagamit ng mostly sa mga sellers sa Amazon para ma-identify kung ano yung best price na gagamitin nila or pwede ba itong ibenta kasi ito yung history ng isang ASIN. So, start tayo sa sales rank. So, ito yung sales rank or bestseller rank. Ito ang binabasihan din nila kung gaano ba ka-saleable yung ASIN or yung product. So, ito yung Kipa nitong item na to. So, from 30,000 sa anong araw ito, September 18, dito po sa baba. So, bumaba ang ranking niya to 14,905. So, pag sinasabing bumaba, so positive po, ibig sabihin ito. Pag bumaba yung ranking niya, ibig sabihin, so, nung mga araw na yun, tumaas yung ranking niya. So, from 30,000, sa top 30,000, pagdating ng 19, nagiging ano na siya, sales rank niya is 14,905. So, ibig sabihin nito, sa araw na to, sa oras na ito, nagiging mabenta siya. Kasi yung ranking niya, bumaba dito sa graph, pero ibig sabihin tumaas siya. And next is itong buyback. So, ito yung pinaka-importante sa lahat. Dito nagbabase yung mga seller kung ano yung presyo na gagamitin nila. So, ito, matatawag rin natin itong stable kasi wala tayong makita na constant na taas baba. So, makikita nyo, for siguro mga minutes lang ito or oras, itong pag-change niya. So, for example, ito, from 1950, so nagiging 22 siya. Nag-start sa September 14, 11:58 p.m. And then, pagdating ng 15, 17, 12:17 a.m. So, nagiging 22 and then bumalik agad dito sa 1950, so bumalik dito. So, pwede na po itong makonsider na stable. Stable po ang pricing kasi wala kang makita na yung spike, yung biglang tumaas and then bumaba. So, dito, pwede natin itong mabenta, pwede mabenta ng seller sa presyo na 1950. 1950 dito po, 1950. Para save po, 1950. So, ito yung basihan nila kung kikita ba sila in terms of profit or ROI sa 1950. So, ito yung buybacks. And then, meron siyang observation period na 3 months, year, and then all. So, ibig sabihin ng all, so, since na-list itong product na to, na siya, 1,132 days. Pero mostly sa mga seller, binabasihan nila is 3 months. And then, meron din ako isang client na year yung binabasihan niya. Wholesale po yun. So, ito, pag mga retail or mga online arbitrage, 3 months po yung binabasihan nila. Okay, and then next, Amazon. Click natin pa din makita. O pwede rin stay na lang. So, si Amazon. So, sa previous tutorial ko, na-introduce ko na doon si Amazon. So, itong cola, yellow, orange, ito si Amazon. So, ibig sabihin, from June 23 hanggang September 16, may stock po si Amazon. So, ito po yung indication na nandito si Amazon. And then dito, so wala, naubusan na ng stock si Amazon. And then, ang presyo ni Amazon is dito po. So, ang presyo niya for June 16, nasa 28.64. So, ito po yung mga presyo niya. Then, makikita nyo naman pag yung mouse. So, Amazon 1979, 1977. And then, nakahawak siya ng buybacks at 1977. So, dito, ang buybacks is si the overstock. So, buybacks price is 19.99. And then, si BM po yung holder. So, si Amazon, hindi niya hawak yung buybacks. And then, price niya is 28.64.
So, mataas po yung presyo niya. So wala siya, hindi siya humawak ng buyback. Nandun dito, so, bumaba siya. So, ito yung rason ng ibang seller na ayaw nilang nandoon si Amazon sa isang product. Kasi, alam niyo na, hawak ni Amazon itong platform na to. So, alam niya kung ano yung maaring presyo na gamitin niya. So, tingnan nyo nga dito, 28.64 si Amazon, naging 24.34 hanggang bumalik siya. Pumantay siya sa mga buybacks na nung wala pa siya. So, pumantay siya kay overstock na isang FBM to 19.99. Pero sa kanya, mataas ng mga hindi lang umabot. Basta 20.28 yung kay Amazon. And then dito, tumaas naman si Amazon. So, hindi siya may-ari ng buybacks. Si FBA na, si Vend Layadia Inc. So, ito na may hawak. And then, bumaba naman si Amazon, bumantay siya doon sa kanina, kay FBA no 1980. So, bumaba siya. Yan, baba pa rin siya, 1979. Kasi dito, 1980 siya. Nung FBA ang may hawak, 1999. So, si Amazon, kinontrol niya, nagpababa siya. So, 1980 na lang siya. Siya yung holder. Hanggang naging 1977 si Amazon. So, binigyan na ng chance si FBM, naging 1950. Si FBM na naman ay hawak dito. Bumalik si Amazon 1981, 1979. Siya pa rin hanggang dito. So, binigyan na naman niya ng chance si third party or si FBM 1950. And then si Amazon na naman. So, FBM naman 1950. So, FBM. So, Amazon na naman. Amazon. So, dito, binigyan na ng chance si FBA. So, itong si FBA na to, nagpababa. Instead na nag-19, so ginawa niyang 18.99. And then, merong tumaas dito si FBA. Binigyan din ng chance ni Amazon. Highlight natin para lumaki. So, dito, nung binigyan ng chance ni Amazon yung third-party seller, so, may 1950 si FBM. So, binigyan din ng chance si FBA. So, binaba ng seller na to si Rubens Retail Outlet. So, binaba niya, and then, binigyan ng chance si FBM, nagiging 1950. And then, ito, merong isa pumasok, si California Distributions Inc. 1911, binaba niya. And then, September 9, so, binigyan ng chance itong isa. So, mataas sa kanya, and then, swerte siya kasi binigay sa kanya yung mataas na presyo. And then, bumaba, 1950, so, tumaas. So, ito na naman si FBA, naging 1899. So, si Amazon, hindi na siya nakahawak dito. So, hanggang dito, hanggang wala ng stock si Amazon, hindi na siya nakahawak. So, dito, si FBM pa rin. Binigyan ng chance si FBM pa rin, pero mataas yung presyo. And then, FBM pa rin. So, makikita nyo tumaas yung buybacks kasi, tinitake advantage niya na walang stock si Amazon. And then, bumaba yung seller. So, yun, tinaas niya. So, ganito kalakaran dito sa Amazon. So, pag walang stock si Amazon at saka kunti na lang kayo nag-compete, so, itataas yan ang presyo. Itataas ng mga seller ang presyo. Pero hindi naman lahat, pero kadalasan. So, ito po, 1950. So, si FBM ngayon ang may hawak ng buyback. So, tinaas niya kasi walang stock si Amazon, and then kumunti sila. So, from 20 sellers, nagiging 14 hanggang 12. And then, makikita rin natin dito, paglagay pa lang natin ng mouse dito sa buybacks. So, makikita nyo na merong sharing ng buybacks. Kasi kung wala, makikita nyo lang dito is puros kulay, yellow, orange, itong kulay na to. So, si Amazon po ito.
So dito, so meron kayo nakita ibang kulay. So itong si blue, si ano po ito, si FBM, and then itong kulay red, orange, si FBA. So ibig sabihin, nag-share po ng buyback si Amazon, hindi niya hawak lahat. So binigyan na ng chance yung mga third-party sellers na si FBA at saka si FBM. So, makikita rin natin yung mga figures, kung ilang percentage ba ang hawak ng mga sellers sa buyback. So, dito lang po sa data, and then buyback statistics. So, ito po. So, si Amazon, 30 days po ito na data. So, 45% hawak niya yung buybacks. Siya ang may hawak ng buybacks. And then, sinundan ni ito si FBM ito. So, hawak niya yung kanina, di ba makikita nila natin 1950 yung presyo niya. So, 28% yung hawak niya. And then, sinundan ni, as seen on screen, si 15% FBM pa rin. Nandiyan itong si FBA, so may 7%. So, and the rest, ito na, tag 2%, 1%, ito less than. So, based on my experience, okay po ang ito, sharing ng buybacks. Kasi may chance yung ibang seller na makahawak. So, hindi lang si Amazon. So, balik tayo sa graph. So, next, ang new. So, pag new, ito yung mga bagong presyo na pumasok. Ito yung presyo ng mga bagong pumasok na seller. So, 1950 new. The word itself new. So, bagong pumasok. And then, third party, ito yung presyo ng mga FBA. So, ito po. Bagong presyo na pumasok ng mga third party. So, si FBA. So, itong kulay na to. So, 24.95. Ito yung presyo ni FBA. So, meron din mga client na nagbase sila sa stable na pricing ni FBA. Pero kadalasan, buybacks talaga. So, ito yung presyo ni FBA. Dito, itong araw na to, anong araw ba to? September 13. So, itong presyo ni 23.99. So, bagong FBA po yan. So, ito po, 1970, hindi si Amazon pala ito. So, si Amazon considered as FBA po. Yan. So, 21.99. So, ito yung presyo ni FBA. Pero, hindi masyadong nag-focus yung mga client dito kasi ina-after nila yung buybacks. And then, FBM. So, itong kulay na to. So, mababa lang talaga si FBM kasi nga, nabanggit ko previous tutorials na wala silang charges kay Amazon. So, makontrol nila yung price. So, dito mababa lang presyo ni FBM. So, 22. Ito yung bagong presyo ni FBM. So, 22 the overstock 1950. So, yan po. And then, itong iba, pwede hindi natin i-discuss kasi mostly sa mga seller, mga new lahat. So, walang use. Ito yung mga use na, words of use. So, ito yung meron din sila. Okay. So, hindi na natin yan i-discuss kasi mostly sa client new. And then, dito naman sa baba, so, ito yung kulay na to, monthly sold. So, ito yung nabenta niya from September 2 hanggang sa stable lang yung niya, benta na 100 in a month. So, monthly sold. So, ito po yung, parang ina-average na ata ito. So, ito yun, 100. And then, dito sa baba, so, itong blue na to, ito yung mga offer count. Ito yung bilang ng mga seller in a period of time. So, for example, September 2 hanggang September 3, so may 20 sellers, and then bumaba pagka September 3, 19, and then may pumasok naman ng bagong sellers, nagiging 20, so bumaba 18, 16, 13, 12, so yan, so bumaba po yan kasi wala nang stock yung ibang sellers. So, pag ganun po naubusan na ng stock yung ibang sellers, so tinitake advantage yan nung mga may natira pa. So,
tinataas nila yung presyo. And then dito, rating. So, from September 3 hanggang 20, so ito yung ratings niya, 4.4, walang pagbabago. And then review, so tumaas from September 2 to 9, 442 yung reviews niya. And then tumaas dito, naging 4.3 hanggang dito, 444 hanggang 20. So, ito po. In a year, ito po yung data niya. Pero mostly talaga sa seller, lang siya, 3 months. Yung ino-observe nila. So, dito din sa sa offer count, malalaman kung ang isang agent ba ay may IP complaint. Yung intellectual property complaint. Yung brand, yung brand, dapat sila yung nagbebenta, and then makikita nila na merong nagbenta na hindi authorized. So, i-report yan kay Amazon. So, yun, pag malaman ni Amazon, and then, valid naman yung mga documentation. So, wala. Biglang bababa itong mga offer count. So, ito yung binabasihan din ng mga seller. Pag bababa, so, i-skip nila itong ASIN na to. So, kasi nga, merong possibility na IP complaint. So, dito wala kang makikita. As in, yung pagbaba, for example, ito 16, and then biglang nagiging 1 or 2. Kasi, ang naiwan is yung yung authorized nila, or baka si brand owner talaga yung nagbenta. So, yan po. So, dito, sa ibang naman tab, so, hindi na yan binabasihan. So, dito sa data, so, ito yung yung sinabi ko kanina about sa statistics ng buybacks. Ilang percent hawak each seller. And then dito sa offers, so ito, kung gusto nyo titingnan yung stock, meron akong client na binabasihan niya ito. Kung magkano stock, ayaw niya yung isang agent na maraming stock, and then yung benta, kunti lang. So ito for example, so, benta nito is 100 plus. And then, ang naiwan, kasi FBA siya, yan, check natin. So, all in all, stock, 111. So, si client is lang, FBA, so prime. So, ang stock ni FBA is 11 lang. So, ibig sabihin, meron siyang 89 na chance na yung item niya is mabenta. So, dito siya nagbabase kung ilan yung bibilhin niya. So, for 100 minus 11, so merong 89. So, ito yung demand. So, ito yung demand. So, dito pa, supply and demand po ito. So, ito po yung supply, and then yung demand based sa seller is 89. So, ang 89 po, yun po ang bibilhin niya kay supplier, and then ibebenta or magiging inventory niya dito kay Amazon. So, yun po. And then, kung FBM ka naman, dito lang, FBM. So, FBM, maraming stock, 100. Kung free shipping, kasi hindi lahat ng FBM may free shipping po. So, pag free shipping, itinail ng stock ni FBM na free shipping. So, kung hindi free shipping, 100. And then, kung free shipping na, itinail lang yung stock ni FBM. Yan. And then, ano pa ba? Buybacks, naturo ko na. Ito, wala na. So, for example, itong ASIN na to, 3 months tayo. Pwede natin gamitin na price dito is 1950 para safe. Kasi dito, 1978. So, dito na lang tayo. 1950. And then, price niya kay supplier is 550. So, dito makikita nyo na may IP, pero yung ibang client, hindi sila nagbabase dito, doon sa yung dinidiscuss ko kanina kay Kipa. Pero yung iba din, pag may makikita na alerts na IP or PL, so skip na agad. Pero yung iba, sila, risk taker. So, dito sila tumitingin. Kung meron bang sudden drops or clips. Pag meron ganun, so, yun na, yung IP complaint. So, ito, pasok. So, okay ang product na ito.
So, kung may katanungan, message nyo lang ako. Thank you.